Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Aurelio. Taong 1980. Probinsya ng Isabela. Buwan ng Abril. Panahon ng tag-init sa probinsya. Kakarating pa lamang ni Aurelio para pansamantalang manirahan sa baryo ng tiyahing si Tia Soledad. Nagkaroon ito ng kaalitan sa dating lugar. Nauwi sa malaking gulo at pagbabanta sa buhay. Para makaiwas sa posibleng karahasan, ipinadala muna ito ng mga magulang sa probinsya ng Isabela. Ipinakiusap siya kay Tia Soledad na doon muna manatili. Hanggang sa maging maayos ang sitwasyon at mahuli ang kaaway. Nasala rin sa maraming kaso ng pagpatay. Mahilig din magbasag ulo si Aurelio at dinadaan sa kamay ang batas. Lalo na kapag nakikita niya ang pang-aabuso ng ibang tao. Ganito ang nangyari nang bugbugin niya ang nakaaway. Sa pagtatanggol sa kawawang matandang kinikikila nito. Ay, sariwang hangin at bagong tanawin. Mukhang mahihirapan akong libangin ang sarili ko dito ah. Tsaka mukhang konti lang ang tao. Wika ni Aurelio habang pababa sa pampasaherong sasakyan. O Aurelio, ikaw na ba yan? Ako ito, ang Tio Arnulfo mo. Pabuti naman at nakilala kita kaagad. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo ha. Maligayang pagdating dito sa aming probinsya. Wika ng lalaking sumalubong sa kanya. Mano po Tio, marami nga po ang nagsasabi na kasing gandang lalaki ko daw si tatay eh. Alam mo naman po Tio, nasa lahi natin. Tio, may pagkain na po ba kayo sa bahay? Kanina pa ako nagugutom eh. Ang sabi ni tatay, huwag akong kakain sa mga kainang madadaanan. Magtiis lang daw ako hanggang sa makarating sa bahay ninyo. Reklamo ng binata habang hinihimas ang tiyan. Tama naman ang tatay mo sa bilin niya. Hindi naman sa paglalahat ha. Pero minsan, may mga pasaherong bumababa sa mga kainan na hindi nakakarating sa kanilang destinasyon. Marami kasing mga kawatan na nagpapanggap na pasahero, nambibiktima ng mga inosenteng biyahero. Tama ang bilin ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Naghahanda ng makakain si Tia Soledad mo. Ang mabuti pa halika na. Medyo malayo-layong lakaran pa ito ha. Sana handa yung mga binte mo. Biro ni Tio Arnulfo. Akala ng binata, biro lamang ang lahat ng yun. Ngunit totoong malayo ang lalakarin nila bago marating ang tahanan ng tiyahin. Walang sasakyan na kayang pumunta doon. Paglalakad lamang talaga ang pwedeng gawin bago makarating sa taas ng bundok. Tio, gaano pa po ba kalayo? Magdadalawang oras na tayong naglalakad ah. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Biro ng binata. Para kahit papano, mapawi man lamang ang nararamdamang pagod at gutom. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din. Oo, malapit na tayo. Konting ahon na lang. Tugon ng tiyuhin. Ngunit matapos ang pahong bahagi, 1 oras pa silang naglakad pababa sa bundok. Hanggang sa marating ang payak na baryo. Simple lamang ang mga kabahayan ngunit magkakalayo. Sa lawak ng lupa,
Hindi nila kailangang magsiksikan. Ang bahay nila Tio Arnulfo at Tia Soledad ang nag-iisang solidong bahay na naroon. Gusto sanang magtanong ni Aurelio kung bakit sa dami ng mapipiling lugar, bakit doon pa sa napakalayong baryo na ni bisikleta hindi magagamit. Ngunit naisip niya na baka masamain lang ng tiyuhin ang sasabihin dahil lumaki na ito doon sa lugar. Soledad, nandito na kami ng pamangkin mo. Nakahanda na ba ang makakain? Bukang gutom na ito sa mahabang lakad eh. Aurelio, doon ka sa kaliwang kwarto sa dulo nang hindi ka maabala sa gabi. Madalas maingay itong tiya mo dahil sa pananakit ng tiyan. Wika ni Tio Arnulfo. Dito lamang nalaman ng binata na 6 na buwan ng buntis si Tia Soledad. Ang haba ng biyahe mo, no? Huwag kang mag-alala. Hindi mo namang kailangang araw-araw na pumunta sa bayan. May tindahan naman dito. Halos lahat naman ng kakailanganin natin nasa taniman na ni Tio Arnulfo mo. Ang mabuti pa dalhin mo na yung mga gamit mo sa kwarto nang makakain na tayo. Wika ni Tia Soledad. Malumanay itong magsalita at napakagaang pakinggan ng boses. Ito pa lamang ang 3 beses na makita ang tiyahin dahil bihira lamang ito na umuwi ng probinsya. Sige po, Tio, papasok muna ako sa kwarto ha. Bibilisan ko lang. Gutom na talaga ako Nahihilo na nga ako at ang lalamig kanina pa. Wika ng binata. Nang matapos maayos ni Aurelio ang kwarto, lumabas na kagad ito dahil sa sarap ng amoy ng niluluto ng tiyahin. Kaso, sinabawan ito ng napakaraming luya. Medyo mahina si Aurelio sa maanghang. Ngunit dahil sa sarap ng pagkaluto ng manok, hindi na niya alintana ang pagkain. Ito ba ang unang beses mong makakita ng putahe na tadtad ng luya? Nako iho, masanay ka na. Simula nang nagbuntis siyang si Soledad, ganyan na ang niluluto niya. Sa dalas nga pakiramdam ko pwede na akong maging mga awit sa ganda ng boses ko. Biro ni Tio Arnulfo. Ay nako Aurelio, wag mong pansinin yang tiyo mo. Mainam yan para sa kalusugan mo. Isa pa medyo hirap ako sa pagtulog. Madalas din ang pagsakit ng tiyan ko. Kaya mainam ang luya. Alam mo na, pangtaboy sa mga hindi imbitadong bisita ng baryo. Ang mabuti pa mamaya na ang kwentuhan. Ubusin mo na yan. Tugon ni Tia Soledad. Dahil sa narinig, napaisip si Aurelio kung sinong bisita ang sinasabi ng tiyahin. Ano namang kinalaman ng luya doon? Tia, sino ba tong mga bisita nyo na ayaw nyong nandito sa bahay nyo? Kamag-anak ba natin o kapitbahay? Tanong ng binata. Mga aswang Aurelio, yon ang ibig sabihin ni Tia Soledad mo. Nitong mga nakaraang gabi, napapadalas ang pagbisita ng tik-tik dito sa bahay. Kaya nga hindi ako nagpapagabi sa labas Baka masalisihan ako ng aswang na yan. Sabat ni Tio Arnulfo. Sinuway naman ito ng asawa. Sinabing bakit kailangang sabihin kay Aurelio sa unang araw pa lamang sa baryo. Ngunit ayon sa tiyuhin, mas mainam ng maaga pa lamang alam na ng pamangkin. Nang sa gayon, makapag-ingat din ang binata sa banta ng nilalang. Bagamat mahilig sa buntis ang mga aswang,
hindi ito magdadalawang isip na lapain kung sino mang taong kaharap. Dagdag pa nito, hindi napapakiusapan ang mga aswang. Kilalang kumadrona at manggagamot ang tiyahin. Sa murang edad na 30 anyos, hindi na natatakot sa kanya ang mga aswang na dumadalaw. Mas mabango ang mga sanggol na dinadala ng mga manggagamot at mga albularyo. Mas mataas ang antas ng espiritual na kakayahan nito. Wika ni Tia Soledad. Palipat-lipat naman ang tingin si Aurelio. Nalilibang sa paksa ng kwentuhan. Ngunit hindi naman siya naniniwala sa ganitong nilalang. Sa isipan ng binata, baka mapamahiin lamang ang mga tao sa baryong yun. Pagsapit ng hapon, naisipan ni Aurelio na maglakad sa baryo at tignan kung ano ang maaaring paglibangan. Ngunit narating na lamang niya ang dulong baryo. Lumang ring lamang na nakapako ang nakita. Nakumpara ni Aurelio ang dating lugar. Kapag ganitong oras, marami pang naglalaro ng mga kabataan. Iba sa baryong yun. Abala ang mga bata sa mga gawaing bahay, tulad ng pagsisibak ng kahoy. Karamihan sa mga nakikita ay batang may pasan na bagay sa balikat. Oh, nandito ka lang pala. Huwag ka masyadong lalayo sa baryo ha. Lalo na sa ganitong oras. Delikado. Alam kong medyo matatagalan bago ka masanay sa mga kaugalian dito. Pero para naman yan sa ikabubuti natin. Wika ni Tio Arnulfo. Niyaya na ito ng tiyuhi na bumalik ng tahanan. Malapit na ang takip silim. At hindi nila dapat hayaan ang tiyahin na mag-isa sa tahanan. Tia, ano pong ulam natin? Nagutom na ulit ako eh. Wala po ba ditong nabibilhan ng tinapay o kaya soft drinks? Tanong ng binata. Nako, walang ganyan dito. Sanay sa kamote ang mga tao, saka saging na saba. Tuwing may selebrasyon lamang nagtitinapay ang mga tao dito, Aurelio. Hayaan mo, kapag may nagawi sa bayan magpapasabay tayo ng tinapay. Tugon ng tiyahin. Kinagamihan. Kasalukuyang nagsasara ng mga bintana at pinto si Tio Arnulfo. Nang makarinig si Aurelio ng kakaibang paghuni, na tila tumatawa na kinikiliti. Oy, ang aga-aga nyo namang bumisita. Ang mabuti pa sa ibang baryo na lang kayong mamasyal. Wala kayong mapapala dito. Sigaw ng tiyuhin, na tila may kinakausap na kung anuman sa labas. Nagtataka naman si Aurelio sa ginagawa nito. Ay nako, wala talagang patawad itong mga aswang na ito. Gabi-gabi na lang kung dumadalaw. Wala man lamang pahinga Reklamo ni Tio Arnulfo. Tio, sino ba yung kinakausap mo? Tanong ni Aurelio. Hanggang sa marinig ang daing ng tiyahin. Arnulfo, yung kamangyan, magpausok na kayo. Ano pa bang hinihintay nyo? Ang sakit na ng tiyan ko. Wika ni Tia Soledad, na tila nahihirapan na sa sakit na nararamdaman. Inilagay ng tiyuhin ang 4 na palayok na may lamang kamangyan sa 4 na sulok ng bahay. Nakita din ni Aurelio ang mga nakasabit na patalim sa bintana at ang nakabaliktad na walis sa pintuan. Sa isipan ng binata,
Napaka mapamahiin pala ng tiyahin dahil sa daming nakita na kakaiba sa tahanan. Salaming nakataob, walis na nakabaliktad sa pinto, uluhan ng katre na nakatapat sa direksyon ng pinto at marami pang iba. Tiyo, bakit po ba may mga nakasabit kayong patalim sa mga bintana at pinto? Ano po bang meron? Tanong ni Aurelio. Mga pangontra yan, iho. Para hindi magawang pumasok ng mga nilalang na kagaya ng mga aswang na nasa labas na yan. Mas pinapalakas nito ang bisa ng walis tingting na nakatayong pabaliktad sa pinto. Kung mapapansin mo, may kisame na din ang bahay. Hanggat maaari, gusto kong maprotektahan ang tiyahin mo at anak sa lahat ng paraang alam namin. Hindi bali nang magmukha kaming nasisiraan ng bait sa mata ng ibang tao. Ang mahalaga, ligtas ang mag-ina ko. Tugon ni Tio Arnulfo. Napansin naman ni Aurelio ang kakaibang lungkot sa mukha ng tiyuhin habang nagpapaliwanag sa kanya. Walang kapaguran ang mga aswang na nasa labas. Maya't maya itong nagpapalipat-lipat ng dinadapuan. Minsan ay nasa may dayap, lilipat sa talisay, at maglalakad sa harap ng bakuran. Naririnig din nila ang mga paa nito na tila hinihila habang naglalakad. Ngunit nasanay na lamang din si Tio Arnulfo at Tia Soledad sa mga ito. Matapos masigurado ang lahat, tumabi na si Tio Arnulfo sa asawa. Sinabihan na niya si Aurelio na matulog sa kwarto. Matulog ka na, Aurelio. Wala nang gagawin niyang aswang na yan. Maya-maya aalis na din niyang mga yan. Sinusubukan lang nila ang mga proteksyon at pananggalang na meron ng bahay. Nagbabaka sakali lang na makalusot. Wika ni Tio Arnulfo habang nakahiga. Kinaumagahan naman, maagang pumunta sa taniman ang tiyuhin. Habang si Aurelio naman, ito ang naiwan kasama ang tiyahin sa tahanan. Kinuha na ni Aurelio ang pagkakataong ito para matanong sa tiyahin ang tungkol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Tia, huwag niyo po sanang mamasamain Pero napansin ko lang po, tuwing nagkakwento si Tio tungkol sa mga aswang at sa mga pamahiin, bigla siyang may naaalala. Hindi nga po maipinta yung lungkot sa mukha niya. Marami na po akong nakakasalamuhang tao sa lugar namin. Alam ko po sa mukha pa lang ni Tio, meron po siyang malalim na pinagdadaanan. Ano po ba yun, Tia? Tanong ni Aurelio. Hindi ko akalaing pati yun mapapansin mo. Maupo ka muna. Medyo mahaba ang kwento tungkol dyan. Alam mo, Aurelio, hindi ako ang unang asawa ni Tio Arnulfo mo. 5 taon bago kami magkakilala. May asawa't anak yan. Doon pa sila nakatira sa Karatig Baryo. Ayon sa kwento ng tiyuhin mo, isang gabi habang pauwi siya mula sa inuman, nakarinig siya ng mga paniking nagliliparan sa paligid. Akala niya, simpleng paniki lamang kaya hindi niya pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hindi niya akalain na sinundan pala siya ng aswang mula sa inumang pinuntahan niya. Naamoy na mga ito ang buntis sa damit niya. Nang makauwi ng bahay, kagad naman siyang nakatulog dahil sa kalasingan. Ang kasama niya doon ay yung asawa niyang buntis, pati yung isa niyang anak na lalaki na nasa 5 taon at kapatid niyang babae na umaalalay sa asawa niya. Dahil sa alak, nawala na siya sa sarili. Wala na din siyang pakialam sa paligid niya.
hanggang sa napasok ng aswang ang bahay nila. Walang habas na pinatay nito yung kapatid niyang humaharang sa buntis, pati yung batang anak nila. Panghuli yung asawa niya. Siya lamang ang nakaligtas dahil sa humarang sa pinto ng kwarto nila yung asawa niyang buntis. Hindi na nag-abala pa yung aswang na tignan siya sa loob. Pagkagising ni Arnulfo, wakwak na ang tiyan ng asawa niya. Wala na din yung anak nilang 5 taon. Habang yung kapatid naman niya, puno ng kalmot at kagat sa leeg. Halos mabaliw siya ng mga oras na yon. Kung hindi pa kinuha ng kamag-anak, hindi ko naman siya makikilala. Kaya kung napapansin mo, lahat ng pamahiin at pangontrang natanong niya sa iba-ibang tao, ginagawa niya dito sa bahay para masiguradong hindi makakapasok yung aswang. Alam ko naman na hanggang ngayon naaalala pa niya ang pamilya niya. Sino ba namang hindi? Sa isang iglap 4 sa mga mahal niya sa buhay ang namatay. Hindi din naman nakilala ng tiyuhin mo kung sino ba yung aswang na may gawa nun sa pamilya niya. Madami sila sa inuman, pero sigurado siyang isa sa mga naroon ng salarin. Kaya ikaw, sumunod ka na lang sa tiyuhin mo kapag may pinapayo siya sa'yo. Gusto lamang niyang ligtas tayo at hindi na maulit pa yung mga nangyari. Kahit nga noong hindi pa ako buntis at nagkukumadro na pa ako sa mga karatig baryo, palagi akong sinasamahan ni Arnulfo. Nakatulong din naman siya. Halos lahat ng pinupuntahan naming buntis pinapayuhan niya sa mga pangontrang alam niya para maiwas sa kapahamakan ng pamilya. Pagpapaliwanag ni Tia Soledad. Dahil sa nalaman, nahabag naman itong si Aurelio. Walang kapantay ang lungkot na dinanas ng tiyuhin at milagrong nagawa pa nitong makabangon sa pagkakalugmok. Tia, di ba ang sabi nasa lahi naman natin ang pagiging albularyo mula pa sa mga ninuno natin. Alam po ba yun ni Tiyo? Di ba? Kaya niyo namang kontrahin yung mga aswang na yan Sila tatay po madaming kwento sa akin. Buong akala ko po mga kwentong pangbata lang yun. Pati nga yung aswang na yan ayokong paniwalaan nung ikinikwento sa akin nila tatay. Tanong ni Aurelio. Hindi lingid sa kalaman ng binata ang mga sabi-sabi na may dugo silang albularyo. Ngunit para sa kanya noon, kwentong bayan lamang ito at kung magkatotoo man, mga ordinaryong manggagamot lamang ang albularyo. Nakakaiba lang ang paraan sa panggagamot. Alam naman niya. Pero dahil sa siya ang padre de pamilya, kailangan kong magtiwala sa kanya at hayaang protektahan at itaguyod ang pamilya namin. Baka kung pangunahan ko siya, mas lalong mawala ang tiwala niya sa sarili. Kaya nga kahit mahirap, pananggalang lang sa anak namin ang ginagawa ko. Ang lahat nakadepende na sa kanya kung paano niya kami poprotektahan. Tugon ng tiyahin. Naunawaan naman ni Aurelio ang punto ng tiyahin. Kailangang maibalik ni Tio Arnulfo ang tiwala sa sarili. Mangyayari ito kung maayos niyang maitaguyod ang sariling pamilya. Dahil dito, mas lalong humanga si Aurelio sa mag-asawa. Nakikita niya na mahal nila ang isa't isa. Ni hindi nila namalayang tanghalian na pala dahil masyado silang seryoso sa usapan. Kagad nang kumilo si Tia Soledad, naghanda ng makakain. Maya-maya lang ay naroon na din si Tio Arnulfo. Biglang nagmamadaling pumasok sa tahanan si Aling Simang na ikinagulat naman ni Aurelio.
Soledad, magmadali ka. Magsara kayo ng pinto at bintana. Wag niyong pagbubuksan ng mga kakatok. Mukhang kayo ang pakay eh. Wika ni Aling Simang. Nabalisa ang itsura. Bakit po? Ano ho bang nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Tia Soledad sa matanda. May nakakita kay Macario sa bukana ng baryo. Nag-iikot sa mga kabahayan. Nag-utos na ako sa anak ko na sunduin si Arnulfo sa taniman. Pero sa ngayon, sasamahan ko na muna kayo hanggat makarating ang asawa mo. Mahirap na. Mukhang naghahanap na naman siya ng buntis na bibiktimahin. Tugon ng matanda. Si Aling Simang, dati ding manggagamot at kumadron. Ngunit dahil matanda na at bulag na ang isang mata, minarapat na nitong magpahinga nang dumating sa baryo si Tia Soledad. Si Macario naman, ang tanyag na aswang sa bayan. Sa tuwing makikita ito sa isang lugar, siguradong may masamang mangyayari. Makikita sa mukha ni Nanay Simang ang pagkabahala. Nanatili namang kalmado si Tia Soledad. Tia, ano pong gagawin natin? Paano kung bigla tayong pasukin nun? Tanong ni Aurelio. Ang binatang hindi naniniwala sa mga pamahiin, pangontra at mga aswang. Ngayon ay siya nang nag-aalala sa kaligtasan ng tiyahin. Kumalma ka lamang, Aurelio. Napakaaga pa para matakot. Hindi yan aatake sa loob ng bahay sa ganitong oras. Nag-iikot lang yan. Wika ni Tia Soledad. Napatanong naman si Aurelio kung bakit gano'n na lamang katakot ang matanda. Iniiwasan lang ni Aling Simang ang mamarkahan ako ng aswang. Dahil sa oras na magawa niya yon, hindi na niya ako tatantanan hanggang sa makuha niya ang bata sa sinapupunan ko. Kaya ikaw, kumalma ka lang dyan. Baka mas mauna ka pang himatayin sa takot eh. Tugon ng tiyahin. Maya-maya lang, naroon na sa lugar ang lalaking tinatawag nilang Macario. Malaking tao ito at may kaitiman. May mahaba at kulot na buhok. Mahaba din ang mga kuko. Maging ang mga residente, nagsasarahan na ng tahanan sa sobrang takot. Hindi may kakaila ang kakaibang presensya ng lalaki. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa matapat sa tahanan nila Tia Soledad. Mukhang hindi ako nagkakamali. Dito nakatira si Arnulfo. Napakabango naman ang sanggol dito. Mukhang nahanap ko na ang magiging hapunan ko. Wika ni Macario. Papasok na sana ito sa tahanan. Ngunit biglang dumating si Tio Arnulfo. Wala kang mapapala sa bahay ko, Macario. Ang mabuti pa, umalis ka na dito bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Banta ni Tio Arnulfo. Galit ang mukha nito at nakaamba ang patalim na kalis. Natangan san man magpunta. Kagad niya itong iginuhit sa lupa at may binitawang engkantasyon sa patalim. Huwag kang masyadong agresibo, Arnulfo. Namamasyal lang naman ako. Hindi mo na kailangang ilabas yang laruan mo. Bueno, magandang araw sa'yo. Siguradong magkikita tayong muli.
Wika ni Macario. Matapos magsalita, naglakad na ito papalayo sa lugar. Pumasok sa masukal na kakahuyan. Habang si Tio Arnulfo naman, nanginginig sa galit na ibinalik sa lagayan ng kalis. Subukan mong bumalik. Ulo mo na ang gugulong sa lupa. Salot! Sigaw ni Tio Arnulfo. Nang maipayapa ang sarili, naglakad na ito papasok ng tahanan. Ako ito. Maaari nyo nang buksan ang pinto. Wika ni Tio Arnulfo. Kaagad namang binuksan ni Aurelio ang pinto. Oh, kamusta ang pakikipag-usap mo kay Macario? Sa tingin mo ba kaya mo siyang sabayan sa laban? Tanong ng tiyahin. Kung siya lang naman, sigurado kung kakayanin ko. Medyo matugo. Pero makakaisip ako ng paraan para magapi ang aswang na yon. Ayos lang ba kayo dito? Aling Simang, maraming salamat po sa agarang pagtawag sa akin ha. May utang na loob po ako sa inyo. Tugon ng tiyuhin. Inabutan ito ng may inom ni Tia Soledad. Nako, wala yun Arnulfo. Sino ba namang magtutulungan, hindi ba? Tsaka hindi ko hahayaang mapahamak ang nag-iisang kumadrona sa lugar. O siya, mauuna na ako't naiwan ko ang sinaing ko sa bahay. Huwag niyo masyadong pagkapihin yung pamangkin niyo. Baka kung anong mangyari dyan sa sobrang nervyos. Wika ng matanda. Natawa pa ito nang tumingin kay Aurelio. Buong sandaling tinitigan ni Tio Arnulfo ang pamangkin habang nanginginig at namumutla. Matapang yan, Aling Simang. Baka nasobrahan lang sa pagkasabik sa aksyon kaya naggaganya. Hayaan nyo. Tuturuan ko yan ng kaunting nalalaman ko. Tugon ni Tio Arnulfo. Nang makalabas ng tahanan ang matanda, tsaka lamang naalala ni Tia Soledad ang niluluto. Mukhang pritong adobo yata ang ulam natin ngayon ha. Biro ng tiyuhin. Masaya namang kumain ng tatlo. Habang si Aurelio naman, hindi pa din maalis sa isipan ang mukha ni Macario nang masilip niya ito sa labas ng tahanan. Naalala niya yung huling nakalaban. Parehong matipuno ang katawan at kita sa mukha na handang pumatay ng tao nang walang pagdadalawang isip. Huwag mo na masyadong isipin yun, Aurelio. Si Tio Arnulfo mo ang bahala sa atin. Wala kang dapat na ipangamba. Sapat ang kaalaman niya at kakayahan para kay Macario. Wika ni Tia Soledad. Malaki ang tiwala niya sa asawa. Kung gusto mo, Aurelio, pwede kitang turuan ng ilang paraan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan lang na mas mautak at madiskarte ka sa kanila. Sa oras na nasaan yung aswang na sila, natatabunan ng pagkauhaw sa dugo ang pag-iisip at diskarte. Mas nilulukob sila ng karahasan at pag nanais na papatay kagad ang kalaban. Doon tayo lumalamang. Kaya kailangan mo panatilihing kalmado ang isipan mo. Sa kwento ni Bayawe, wala ka daw inuurungang sanggano sa lugar niyo. Siguradong makakaya mong labanan ng mga aswang na yan. Huwag ka lang pangungunahan ng takot. Payo ni Tio Arnulfo. Lumipas ang maghapon na wala namang kakaibang nangyari sa baryo. Ngunit pagkagat ng dilim, dito na nag-umpisang maging kakaiba ang paligid.
Dagdag pa ang gabi-gabing makapal na hamog sa lugar. Dahil sa bundok nakatira, panay kakahuyan ang nakapaligid sa kanila. Madalas na nagkakaroon ng hamog dahil sa pagbaba ng temperatura sa lugar. Nang gabing yon, inaasahan na ng mga taga roon ang posibilidad na babalik si Macario. Nagsindi na ng sulo ang lahat ng kabahayan. Ito ang magsisilbing senyas sa mga residenteng naroon na ang aswang. Aurelio, lalamig na yung salabat mo. Inumin mo na nang makatulog ka. Talo mo pa yung manganganak eh. Wika ni Tia Soledad. Hindi niya maiwasang biruin ang pamangkin dahil hindi ito kumakalma. Lingid sa kalaman ng tiyahin, sinusumpong lang talaga ng pagiging marahas si Aurelio dahil sa labis na panggigigil kay Macario. Ugali na ito ng binata na labis na kinakatakutan ng mga nakakakilala sa kanya. Sa oras na magkaroon ito ng punteryang tao, mas masahol pa siya sa aswang at mahirap pigilan. Ito ang bersyon ni Aurelio na nais niyang mawala sa kanya. Sa lahat ng karanasan, wala namang kinahihinatnan na maganda ang ganong pag-uugali. Subalit sa pagkakataong ito, iba na ang usapan dahil aswang na ang makakalaban niya ng mga sandaling yun. Aurelio, kailangan nating maghanda. Mukhang tinutuon ni Macario ang banta niya na babalikan tayo. Wika ni Tio Arnulfo. Namataan nito ang nilalang na nagpapalipat-lipat sa damuhan sa likod bahay. Inihanda na ng tiyuhin ang sandata. Ang keris na nagawa niyang matanggap mula sa lolo ni Aurelio. Habang ang binata naman, kumuha ng dalawang mas maiksing itak na hawak niya sa magkabilang kamay. Habang si Tia Soledad naman, naroon lang sa sala at nakaupo. Umiinom ng salabat at pinagmamasdan ang magtiyuhin. Soledad, naisara mo na ba ang lahat ng bintana at pinto? Siguraduhin mong dito ka lang sa sala. Susubukan kong labasin si Macario. Hindi niya pinakinggan ang babala ko sa kanya. Huli na para pagsisihan pa niya ang pagpunta niya sa baryo natin. Wika ng tiyuhin. Huwag mong masyadong paguri ng sarili mo ha. Sigurado na mas mautak yan kumpara sa ibang aswang. Tugon ni Tia Soledad. Huwag kang mag-alala, Tio. Nasa likod mo lang ako. Sa oras na makakita ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong gugulong ang ulo ng aswang na yan sa lupa. Wika naman ni Aurelio. Labis ang tiwalang na magtiyuhin na magagawa nilang matapos ang paghasik ng lagim ni Macario. Sa mismong gabing yun, biglang may napakalaking aninong tumakip sa sinag ng buwan. Sa harapan ng mismong tahanan, lantarang lumapag ang aswang. Kaagad itong sinugod ni Tio Arnulfo. Ngunit maliksi ang aswang at kagad namang nakaiwas sa pag-atake. Ngunit hindi lamang yon ang kayang gawin ni Tio Arnulfo. Maliksi ito na tila handa sa ganitong pagkakataon. Tinamaan ito ang braso ng aswang. Kagad itong napalipad sa pag-iwas sa susunod na pag-atake. Kasalukuyan namang nakamasid lamang si Aurelio mula sa pinto ng tahanan. Nagsisilbi itong bantay para sa tiyahin at suporta naman sa tiyuhin kung may pagkakataon. Patuloy sa pag-inom ng salabat si Tia Soledad at nakikiramdam sa mga nagaganap sa labas. Ilang minuto pa ang lumipas. Pareho ng pagod ang aswang.
Namangha si Aurelio. Kahit lumilipad ang aswang, kaya ni Tio Arnulfo na makipagsabayan at makaiwas sa mga pag-atake ng nilalang. Muling sumugod ang aswang. Nagkaroon ng pagkakataon si Tio Arnulfo. Nahawakan niya sa pakpak ang nilalang at sa isang iglap, gumulong ang ulo nito sa lupa habang nangingisay pa ang katawan. Ano aswang? Hanggang dyan lang pala ang kaya mo. Salot! Wika ni Tio Arnulfo habang pinupulot ang ulo ng aswang. Ngunit biglang napasigaw si Aurelio. Mabilis na kumilos at sinalakay ang isa pang katawan na aatake sana sa tiyuhin. Pinagsasaksak ng binata ang aswang. Binasiwas nito ang itak na hawak sa magkabilang kamay, hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan nito. Ngunit nang tignan nila ang muka ng dalawang aswang, wala dito si Macario. Ilang saglit pa muling nakarinig ng paglipad at pagtawa ang magtiyuhin. Aurelio, bumalik ka sa bahay. Bantayan mo ang tiyahin mo. Iba ang pakiramdam ko ngayon. Mukhang napaghandaan tayo ni Macario. Wika ng tiyuhin. Kagad naman itong ginawa ni Aurelio. Dalawang aswang ang lumapag sa harapan ni Tio Arnulfo. Sa tingin ni Aurelio, pinapagod nila at inuubos ang lakas ng tiyuhin bago sumalakay si Macario. Tama ang tiyahin nito. Mas matalinong aswang si Macario kumpara sa ibang mga kalahi. Sigurado itong mahihirapan ang tiyuhin ng mga sandaling yun. Ngunit kailangan niyang sundin ang utos na bantayan ng tiyahin. Maaaring patibong lamang ang mga pagsalakay ng aswang, at sa oras na mawala ang atensyon, tsaka lamang aatake si Macario sa totoong pakay. Matindi ang paglalaban ng tatlo. Hindi nagpatalo si Tio Arnulfo. Buong sikap na nilalabanan ang mga aswang. Bagamat may mga kabaryo, wala naman silang kakayahan sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Aurelio, siguraduhin mong nababantayan mo ang tiyahin mo. Huwag mong ipipikit yung mga mata mo. Siguraduhin mong walang makakalapit sa kanya. Huwag mo hahayaang may makapanakit sa mag-ina ko. Sigaw ng tiyuhin mula sa labas ng tahanan. Pakiramdam ni Aurelio, nanghihina at tila habilin na ang mga binibitawan nitong salita. Nagawa pang mapatay ni Tio Arnulfo ang isa sa dalawang aswang. Ngunit bumuon na sa kaliwang binti niya ang mga ngipin ng isa pang aswang bago niya ito mapugutan ng ulo. Namanhid ang paa nito at nadapa. Tio, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Aurelio. Patakbo na sana ito para alalayan ang tiyuhin. Diyan ka lang, Aurelio. Huwag mong iiwan ang tiyahin mo. Tugon ni Tio Arnulfo. Hanggang sa mula sa bubong ng tahanan lumundag si Macario, na kanina pa pala nanonood sa labanan. Hinihintay lamang nito na mapinsala ang tiyuhin. Magaling kang makipaglaban, Arnulfo. Pero hindi pa din sapat para matalo ako. Siguro kung hindi ka lasing noong nakalipas na 7 taon, nagawa mo pang iligtas ang pamilya mo. Kung narinig mo lang sana ang paghiyaw ng asawa at ng kapatid mo habang nilalapa ko at yung anak mo,
Walang kasing sarap. Nabusog ang pamilya ko sa malambot na karne ng panganay mong anak. Wika ni Macario na tila inaasar pa ang tiyuhin. Abot langit ang pagsumpa ni Arnulfo sa aswang. Ito pala ang pumaslang sa pamilya maging sa kapatid. Ang parehong nilalang na nagtatangka muli sa isisilang na anak. Pilit na bumabangon si Tio Arnulfo. Ngunit kumakalat na ang kamandag ng aswang. Namanhid na ang kalahati ng katawan. Paralisado na ito at walang magawa ang tiyuhin kung hindi sumigaw. Aurelio, protektahan mo ang mag-ina ko. Huwag mong hahayaang na makapasok ang salot na aswang na yan sa pamamahay natin. Wika ni Tio Arnulfo. Biglang humarap si Macario sa binata. Ngumisi. Marahan itong papalapit sa kanya. Hindi naman nagsayang ng oras si Aurelio at sinugod ang aswang. Tinandaan niya ang sinabi ng tiyuhi na panatilihing kalmado para makapag-isip ng diskarte. Maliksi ang aswang pero kaya itong sabayan ni Aurelio. Tila likas sa binata ang kakayahan. Ngunit malayo ang lakas sa kanya ni Macario. Mas malakas din ito kumpara sa aswang na pinagutay-gutay niya ang katawan. Nang tumama sa katawan ni Aurelio ang suntok ni Macario, napaluhod ito sa lupa at sumuka ng dugo. Magaling. Pwede na pero hindi pa din sapat para sa akin. Kung hindi mo paghuhusayan, siguradong hapunan sa akin yang tiyahin mo, bata. Wika ni Macario. Dahil sa narinig, umiral ang bangis ni Aurelio. Bumalik ang bersyon ng pagkatao ng pagdanak lamang ng dugo ang nais. Nagulat at napaatras si Macario dahil sa naramdamang panganib sa mga titig ni Aurelio. Nagumpisang pumilis ang mga pag-atake ng binata. Nahirapan si Macario na maiwasan ang magkakasunod na taga ni Aurelio. Ilang segundo lang nawala ang atensyon ni Macario. Tumama sa mukha niya ang malakas na pagtuhod ni Aurelio. Hindi ito maaari. Isang mortal. Pinapahirapan ako. Wika ni Macario. Habang napapadabog pa sa lupa ang mga paa. Muling sumugod si Aurelio at tumama ang patalim sa tiyan ng aswang. Napalundag naman ito sa bubungan. Buong akala ni Tio Arnulfo nakakalamang na sila. Ngunit nag-umpisang mawala ang pakpak ni Macario at bahagyang numipis ang katawan. Muling nabaliktad ang sitwasyon. Sa isang iglap lamang nasa lupa na at nausubsob ang mukha ni Aurelio. Sa gulat nito, nabitawan niya ang mga itak na hawak. Tinulak siya ng aswang at tumama sa dingding ng tahanan. Sinong mag-aakala na ang katulad mong dayo ang dahilan ng paggamit ko ng totoong anyo ko bilang aswang? Maswerte ka, bata. Pagmasdan mo ako bago ka mamatay. Wika ni Macario. Hirap nang tumayo si Aurelio. Samantalang si Tio Arnulfo naman, sinugatan ang binti at pilit na piniga palabas ang kamandag ng aswang. Nagawa namang matanggal ni Tio Arnulfo ang ngiping bumaon sa binti at buong lakas na sinugod ang aswang mula sa likuran. Ngunit inuntayan siya ng suntok sa mukha ni Macario at kagad nawala ng malay. Sa ngayon,
Lupaypay na ang magtsuhin sa harap ng aswang. Magandang pampainit ang pakikipaglaro ko sa inyo. Bago ako kumain. Paano ba, Arnulfo? Maghanap ka na lang uli ng bagong asawa at aanakan. Akin na muna itong mag-ina mo. Wika ni Macario. Wag mong sasaktan ng tiyahing ko. Ako ang harapin mo, aswang ka. Ano? Natatakot ka na bang lumapit sa akin? Hamon ni Aurelio. Nakuha naman niya ang atensyon nito. Bagamat wala nang maisip na paraan at tila yun na ang katapusan. Hindi pa rin sumuko si Aurelio. Wala ito sa bokabularyo niya at nais na lumaban hanggat nakakatayo. Pagbibigyan kita. Ikaw na ang una kong papatayin, bata. Totally, mukhang nagmamadali ka na. Wika ng aswang. Sumugod si Macario. Gamit ang matutulis na kuko, mabilis niyang sinalakay ang binata. Nagulat naman ito nang makaiwas si Aurelio at itinusok sa binti ng aswang ang matalas na kawayan na nadampot. Nang isalya siya ni Macario. Ano? Anong pakiramdam? Masakit ba? Mahina ka pala talagang mag-isip eh. Puro lakas lang ang alam mo. Akala ko naman matalino kang aswang. Wika ni Aurelio. Nalabis namang ikinaasar ng aswang at nawala ng diskarte. Magbabayad kang, bata ka. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Tugon ni Macario. Bagamat iniinda ang malalim na sugat sa binti dahil sa kawayan, nilapitan pa rin niya ang binata. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Aurelio na makuha ang kris ng tiyuhin. Sobrang gaan ito sa pakiramdam niya, na tila wala siyang hawak na patalim. Umatake ang aswang. Mabilis itong lumapit kay Aurelio. Bagamat nagagawang sanggain ni Aurelio ang mga pag-atake ng aswang, mabilis namang nauubos ang lakas niya hanggang sa mawala sa balanse at natumba. Oras na para tapusin ang larong ito, bata. Wika ni Macario. Ibabaon na sana nito ang matalas na kuko sa binata. Nang walang ano-ano, may dalawang palaso na magkasunod na tumama sa ulo nito. Mula sa likod, tumagos ito sa noo ni Macario. Tama ka, Macario. Oras na para tapusin ang paglalaro nyo. Pasensyahan na lang tayo. Wala kang pwedeng patayin sa pamilya ko. Wika ni Tia Soledad. Matapos yon, isa pang palaso ang bumaon sa puso ng aswang. Huwag mo nang subukang tanggalin yan. Kargado yan ng orasyon kontra aswang. Alisin mo man yan o hindi, mamamatay ka din. Muling wika ng tiyahin. Marahang naglakad papalapit si Tia Soledad. Dinampot nito ang patalim at tinagpas ang ulo ni Macario. Lingid sa kalaman ng magtiyuhin. Hinayaan lang sila ni Tia Soledad na makipaglaban. Ngunit meron itong kakayahan na tapusin ang mga aswang. Dahil sa kakayahan at mga palaso, nais lang pala niya na pagbigyan ang mga ito na mapatunayan ang tapang at galing sa pakikipaglaban. Dahil para sa dalawa, dapat ang lalaki at padre de pamilya ang magtanggol at magprotekta sa pamilya.
Aurelio. Pagising ng tiyuhin mo, hindi niya pwedeng malaman ang ginawa ko. Sabihin mong ikaw ang nakatalo kay Macario. Hindi niya matatanggap na ako ang tumapos sa aswang. Maaasahan ko ba yon? Tanong ng tiyahin. Opo, tiya. Naiintindihan ko po. Makakaasa po kayo. Pero tiya, ang galing nyo dun ah. Hindi ko inakalang magaling pala kayo sa pana. Turo ba yan ng lolo? Sayang, hindi niya natapos yung pagtuturo sa akin eh. Tugon ni Aurelio. Inalalayan ng binata ang tiyuhin. Maya-maya naglabasan na ang mga kabaryo. Tinulungan ang magtiyahin sa pagbuhat kay Tio Arnulfo na wala pa ding malay na mga oras na yon. Ang ilan naman, itinipon ang mga aswang para masunog, para hindi na pagmulan pa ng takot at kaguluhan ng iba. Mabuti naman at wala na yang Macaryong yan. Dalaga pa lang ako. Naghahasik na yan ng lagim sa mga buntis sa bayan natin. Wika ni Aling Simang. Nang magkamalay naman si Tio Arnulfo, sinunod ni Aurelio ang sinabi ng tiyahin. Labis naman ang pasasalamat nito sa pamangkin sa pagkakaligtas sa mag-ina. Nauunawaan ni Aurelio na ayaw lamang ng tiyahin na muling manliit ang pagtingin ni Tio Arnulfo sa sarili. Wala ho yun, Tio. Mabuti na lang at naturuan niyo ako ng diskarte sa pakikipaglaban sa aswang. Nagamit ko nga yun sa laban namin ni Macario eh. Wika ni Aurelio. Nanatili ang binata sa baryo hanggang sa maipanganak ng Tia Soledad ang pinsan. Kumalat din sa bayan ang ginawang pagpaslang ng binata sa bantog na aswang. Nagkaroon ng kapanatagan ang mga taga-roon. Nang maibalita naman sa kanya ang pagkamatay ng kaalitan sa kamay ng pulis, dito lamang siya muling umuwi sa sariling lugar. Magpasa hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang karanasan sa probinsya ng Buntis na Comadrona. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.